Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at makikinig ng YouTube channel na to. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. Okay, pag-usapan natin guys yung recently na balita from July 15. Kukuha tayo ng information dito sa Newswatch Plus Philippines at kung saan itong si Senador Bato, Bongo at Robin Padilla ay nag-file ng isang resolution. Okay? So ano ba tong isang resolution na i-file nila last time? Okay? At sabi dito, the resolution is seeking a unified stance urging the Marcos administration to advocate for former President Rodrigo Duterte's interim release from ICC detention, transfer to a house arrest in The Hague, Netherlands. Okay, sa inyo guys, do you think uubra tong resolution nila? Para sa akin, actually, in my personal opinion, hindi yan mangyayari. Bakit? Eh, hindi naman lahat ng senador ay sang-ayon sa kanilang resolution. Why? Um, let's just say, Senator Risa, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, sino pa? Yung mga senador, siguro may mga kaibigan din na siguro pabor, pero syempre, mag-iisip ka muna kung paano to uubra. Kung sila ay magiging isang senado para humingi ng tulong sa gobyerno. Pero sa pagkakaintindi natin sa mga ginagawang bubuli ng mga senador na to sa gobyerno, sinisiraan yung gobyerno, pati na yung asawa ni Marcos ay sinisiraan nila. Do you think the government is willing to help yung dating pangulo para sa interim release niya? Siyempre hindi mangyayari 'yon, di ba? Okay? Bakit? In a sense na kung tutulungan or let's just say tutulungan niya, hindi pa rin mangyayari kasi yung jurisdiction ni Rodrigo Duterte ay nasa ICC na, di ba? So hindi na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. O anong ginawa ni Duterte nung panahon niya ay tinanggal niya yung jurisdiction or na kumalas siya sa ICC, di ba? Nung nalaman niya na iniimbestiga siya ng ICC. So paano ito uubra? Eh yung gobyerno nga hindi na wala na sa ICC. O di ba? O so one, kontra nyo ang gobyerno. So ah sa tingin nila uubra ba 'yan? Syempre hindi. Pangalawa, ah wala na tayo sa ICC kasi ginawa ni Digong umalis tayo, di ba? O, yun. Tapos, I think that's it. There's only just two reasons. Kasi kung ganito pa rin yung banat mo sa gobyerno, binabanatan mo, yung asawa niya, tapos yung mga ginagawa nila, yung mga trolls ng mga Duterte, ah, puro banat pa rin sa gobyerno, wala pa rin mangyayari dyan sa resolution na yan. Diba guys? Okay, so walang saysay yung resolution ng mga senador na to, including itong si Senator Alan Peter Cayetano. O, di ba? Ang tatalino ng mga senador natin. Grabe. Okay, now let's check dito sa kanilang resolution. Okay? So just to read more. Sabi dito, okay, so na-detain si Rodrigo Duterte 100 days na. Okay? Okay, so let's see ang reasons. Okay, sabi dito, FPRRD has drastically lost weight due to appetite loss and the cold weather, with his former spouse even remarking that he is already weak, having difficult walking, and skin and bones does not look like his previous picture. Okay, na-debunk na yan ng ICC. Yung kanilang mga
detainees inaalagaan ng mabuti. Ang problema sa mga Duterte is nagsasabi lang ng ganito pero siyempre hindi nila maipakita. So gagawa na lang sila ng drama, di ba? Tapos punta tayo dito. Whereas in view of his old age, various medical conditions, the social isolation from loved ones, FPRRD's health is in danger of deteriorating further. So gusto nilang pa-house arrest na lang kasi yung kanyang kondisyon ay nagwo-worse dahil sa mga ganyang kondisyon, medical, social. Pero ang sabi naman ni Sarah, okay naman siya. So ano ba talaga mga ate, kuya, 'di ba? So sana galing-galingan naman nila. Hindi naman yung tumbling-tumbling na naman yung drama ng ginagawang mga Duterte na 'to. 'Di ba, guys? All right, so that's it. If you have any comments and suggestion, you can write it down and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.